Hello, welcome to Unicorn Princess Tarot. So, ito reading natin for Aries. Take only what resonates. So, this is for Aries, Samurai, si Venus, Jupiter, Aries. By the way, ito yung aming other channels and yung ways para makapag-connect ka sa akin. TikTok shop, TikTok namin, Unicorn Princess Tarot, Unipree, and please do support my band, guys. Facebook page namin at saka TikTok namin, Bandang Sibol. I-search mo na lang yan. Vocalista po ako dyan. And gumagawa kami ng mga OPM music. Please do support our band. And Facebook page namin, Madam P. I-search mo na lang Unicorn Princess Tarot, Madam P TV or whatever. Kung hindi mo ma-search talaga yung pinaka-Facebook page. Madam P. Anyway, this is for the sign of Aries. Pa-comment naman dyan sa baka ito heart ng smileys. Malaking bagay yun sa akin. For the sign of Aries. For the sign of Aries, Sun, Moon, Rising, Venus, Jupiter, Aries. 4 of Clover and the 3 of Spade. Well, I can see third party situation. Like, hindi ko lang matukoy kung ikaw ang may ka-third party at yung third party pwede nating isabihin na third party kahit ka-connect pa lang, kahit wala namang karelasyon or hindi mo naman relasyon, walang relasyon na nagaganap. Some of you, ikaw yung may ka-third party or ka-connect na iba, and others of you, yung person mo. Well, dalawang situation. Pero nakikita natin the Queen of Spades this year. So, this is like the advice for you. Yung kailangan is cut off. Okay? Kung ikaw ito na may other person na kakonect, all you have to do is to cut off itong person na karelasyon mo. Of course, to give way sa other relationship. Lalo na kung hindi naman nag-work out na yung relasyon ninyo. Ganun lang talaga yung kailangan lang pag-usapan, kailangan lang i-cut off. And then yung iba naman sa inyo, kung yung person mo yung may kakonect na iba, and alam mo naman yung regarding sa connection na yun, huwag mo na ipilit yung sarili mo sa kanya. Huwag mong ibaba yung iyong dignidad or ang iyong sarili para sa mga taong ito. Okay? So, dalawa yan. Sino yung person na kakonect mo? Aries. Lalo na kung may marriage na involved. Alam mo dati, I'm not pro annulment. Like, as much as possible, gusto ko i-work out, ganito, ganyan. Pero nung binigyan na ako ng guide na ito na, nung ibinigay sa akin itong purpose ko, na to give advice, to give guidance, dun ko na nakikita, unti-unti, na parang, not all the time, yun yung makakatulong sa relationship, no? Kasi, pag ipinilit mo isang bagay na hindi talaga pwede, wala mga magiging ganun at ganun na sitwasyon, no? Sometimes, ang kailangan mong gawin is yung talagang mas makakabuti para sa'yo, mas makakabuti para sa lahat. Diba? And, napakaiksi ng buhay, guys. Kung tutuusin, maya-maya na lang gigising ka na lang, may mga uban ka na, ganito, ganyan, and then parang kailan lang, ganito, ganyan, ganito buhay mo, marirealize mo, ang bilis lang ng buhay. So, kung ano yung makakapagpasaya sa'yo sa inyong lahat, huwag nyo pahirapan ng sarili nyo, gawin nyo yun. Okay? Person na kakonect mo, the 6 of Clover and the 9 of Hearts is here. Bottom of the deck is the 6 of Hearts, Cancer, Scorpio, Pisces, Aries, Leo, Sagittarius energy. So, ito person na to, nakikita natin siya as a person na parang meron siyang dream Actually, kung siya yung may other person or siya yung may kakonect na iba, meron siyang mga pangarap or mga goals or dreams or gustong ma-achieve sa buhay niya na feeling niya ikaw pa nga yung nakakasagapal para sa kanya. Okay? So, ngayon, itong person na to with the 6 of Hearts, ayan, I feel like gusto niyang i-follow ngayon itong kanyang heart or kung anong tinatakbo na puso niya ngayon. And kung ano man yun, I feel like it has something to do with mga plano niya with regards sa Ace of Hearts. This is a new beginning. This is new love.
So, ito, hindi mo talaga, kung nasa kanya yung third party situation, hindi mo talaga siya mapipigilan. No? O let's say, mapigilan mo yung relasyon nila, pero yung puso niya, nandun pa rin. And take note, ang puso mahirap putusan yan. Ang sabihin mo, wag mo mahalin yung tao, mahirap yun. 'Di ba? Like for example, uh, you're a dog lover. O, sabihin na natin, sa aso na lang. Mapipigilan mo ba yung isang tao na wag mo mahalin yung isang aso? Wag kang maging dog lover. Mahalin mo pusa. Maging cat lover ka, wag kang maging dog lover. Parang ganun. Di ba parang ang hirap? Hindi eh. Hindi mo pwedeng pilitin yung isang tao na gawin yun. Hindi naman yun yung nasa puso niya. And then kung itong person is may karelasyon ng iba, just give this person do sa person na yun. No? Kasi mas deserve mo yung pagmamahal at hindi kayang ibigay sa iyo nito ng taong ito. At meron namang ibang magbibigay sa iyo niyan, hindi lang naman siya ang tao sa mundo. Always think of that. Ganun lang yun. Ibigay mo na lang sa iba kasi meron pang higit na mas better para sa iyo. No? And who knows, 'di ba? Parang katulad ng kwento ni Zainab, kung pipilitin niya pa rin yung sarili niya kay Skustakli. Example natin yan kasi sila yung pinaka kilala ngayon na alam naman natin yung story nila. No, kung hindi niya i-give up si Skustakli, kung talagang maghahabol pa rin siya dun sa tao, mamimit niya ba yung taong para sa kanya talaga? 'Di ba? Makukuha niya ba yung perfect love para sa kanya? 'Di ba hindi? So sometimes you have to give up. You have to, itapon mo na lang. Itong taong to, wala talaga, ganun talaga eh. Ganun talaga ang life eh. Sabihin na natin inilaban ninyo, pero hanggang kailan ka lalaban? Hanggang mamatay ka na lang, maging uban na yung buhok mo, hanggang wala ka ng hininga, inilalaban mo pa rin, sinisigaw pa rin ng hininga mo, yung puso mo, siya pa rin. Parang ganun. Sometimes you have to give up para maging maranasan mo na maging masaya sa buhay na ito. Okay, so ano yung emotions niyo sa isa't isa? Sana may nakukuha kayong message dito, guys. Kung wala, ibigay mo sa ibang reading, ha? Ibigay mo sa ibang reading. Huwag mong pilitin. Emotion niyo sa isa't isa. Wala, shuffle. Okay. 5 of Clover is here. 8 of Clover. 5 of Diamonds and Joker. Well, hindi para sa lahat to. Yung iba kasi sa inyo, hindi nyo naman mahal to yung tao. Napipilitan lang kayo because of status. No? Yung estado ninyo sa pamumuhay, yung relationship ninyo. Yung iba, kasi kasal kami, ako ang asawa, ganti po niyan. So, ang mahal mo, yung status ninyo. Hindi mo na mahal yung tao, pero kaya ka napipilitan sa kanya kasi hindi, kailangan niya akong mahalin, kailangan namin magbahalan kasi ganito kami, ganyan. So, ano ang mahal mo? Hindi naman yung tao. Ang mahal mo lang yung status ninyo. Ayaw mong masira kayo sa iba. Ayaw mong maging iba or pangit ang tingin sa inyo ng ibang tao. Or sa pamilya ninyo, if ever you're married. So, yung iba ganun. The 5 of Clover, this is pag-aaway ito, pagkakagulo. And with the 8 of Clover, I don't think this relationship is working anymore. No? Lalo na kung yung problema ninyo is medyo malala na ba siya? Na parang may mga ibang involved na dito, pamilya ninyo, etc. So, may mga involved na ibang tao. 5 of Diamonds is no longer working, and with the 5 of Diamonds, affected pati finances, etc. Ganun talaga yun eh, kasi pag problemado na yung relationship lalo na mag-asawa, to follow na yung money and other problems. Kasi hindi na nagiging okay, alam mo yun, yung parang eto meron tayong tinatawag na like attract likes. Okay? So, ano yung ma-attract mo? If you're always thinking of problem, iniisip mo yung isang tao, tapos problemado lagi yung nasa isip mo dito sa taong to,
and tuwing nakikita mo siya hindi na nagiging okay, ang naa-attract ninyo is hindi na swerte sa buhay, hindi na blessings. Ang naa-attract ninyo is problema. So, nadadagdagan, nagpa-pile up yung problema ninyo. Why? Kasi you're no longer happy sa relationship at sa taong ito mismo. So, ang na-attract mo ngayon is problema na. So, hindi nag-work out ngayon yung relasyon ninyong dalawa. Lalong gumugulo. So, the Joker is here. Yung person na ito, actually, this person, I feel like, ini-enjoy niya na lang yung buhay niya, you know. And, honestly, ayoko kasi masyadong harsh, no. Pero, wala na magagawa, yun talaga yung words niya. Parang, ang nakukuha ko kasing energy, parang wala lang siyang pakialam sa'yo. Okay? So, what will happen in the near future for the both of you? Three of Diamonds. Nine of Clover, King of Hearts. Two of Hearts. Jack of Hearts. Three of Hearts. Five of Spades is at the bottom of the deck. Well, Nine of Clover, nakita tayo dito ng mga challenges in the near future. Pagdating sa relationship, Three of Diamonds, well, I can see growth naman sa'yo financially. Pero, may sagabal. May growth sa'yo, pero may nagpipigil para mangyari yung growth na yon. And nabanggit ko nga kanina yung like, attract likes. If you're not going to, stop yung connection mo dito sa person to, continuous yung problema, and hindi ko nakikita yung growth. Nakikita ko lang yung growth if you will proceed with your life na ang mas bibigyan mo ng respeto at pagmamahal ay ang sarili mo. So, you have to do that. The King of Hearts, hanggat ini-embrace mo ang problema, nagbibigay sa'yo ng stress at problema, ang ini-embrace mo rin ay ang problema na paparating sa buhay mo. So, dapat matutunan mong mahalin ang sarili mo at i-dispose or tanggalin itong nagbibigay ng problema para sa'yo. Okay? And after this, I can see a friend, Three of Hearts na with the Jack of Hearts. Maganda intention nitong friends na to. I can see love. And Two of Hearts, honestly, relationship is also to follow sa inyo. Pero Five of Spades, kailangan mo nang tanggalin yung, alam mo, maganda yung future if you are the one na i-accept or gagawin yung action para ma-achieve itong future na ito. Yung reading is, depende pa rin, of course, sa'yo. Of course, alam naman natin yan, the future can change and only you can change it. So, kung hindi okay ang sitwasyon mo ngayon, all you have to do is to change. Diba? Baguhin mo yung present moment mo para sa future maging maganda. Ganun lang yon. So, this is just like an advice na rin. Diba? Thank you for watching, guys. I love you all and bye-bye.